Kaya po natin yung sinasabi nating programa na yung kutsabahan ng ICC at saka Presidente Marcos Jr. Kasi gaya ng sinasabi natin, doon pa, matagal nang sinasabi natin. Kasama yan sa plano. Kung kailangan sirain mo si Inday Sara, uunahin mo yung kanyang baba. At yun nga ang ginawa nila. Pagkatapos ng ama na arresto ng illegal at pinatapon sa dahig, sunod naman kay OJC, binimanda yung mga broadcaster at vloggers na sumusuporta kay Presidente Duterte. At pagkatapos, sinunod na nga si Inday Sara. In-impeach nila. At ngayon, nililitis na. Yung pong lahat na yan, gaya na sinasabi natin, paulit-ulit sa programa, palagay ko tayo na una niya, ever since sinasabi na natin po. Na yung Presidente Marcos Jr. na yan, kailangan gawin niya at ang mga kalyado sapagkat kailangan manatili sila sa kapangyarihan. And the only way to do that is gibain mo ang mga Duterte sapagkat sila ang magiging at nagiging sagabal sa kanilang layunin at ambisyon na ipagpatuloy ang kanilang pananatili sa kapangyarihan. Wala, hindi ko iniintindihan. Yan yung mga palamuti lang yan ang mahalaga. Kaya nang sinabi ko sa inyo, nagsalita siya sa solo. Yan mga sinasabi mong achievements, program, dapat nung yan, simula ka pa lang. Nung pinag-uusapan, the elephant in the room. Is yung akusasyon sa'yo, Mr. President, na ikaw ang nasa utak ng flood control project corruption. As accused by, no less, ng iyong kaibigan, kakampi ninyo, hatchetman nyo sa Kongreso na si Saldico. Hindi mo sinagot ang akusasyon na yun. Nagmaang-maangang ka dyan. Wala. As in wala. Wala kang sinabi. Pinalalabas mo, ikaw nag-expose. Hindi nga, ikaw nga ang tinutuhog eh. Kayong dalawa ni Martin. Kaya dapat yun ang ipakaliwanag mo sa ating sambayanan o bakit hindi ito. Yan ang pinakamalaga sa atin. Yan ang issue yung corruption. Hindi po pwede ang mga paligoy-ligoy o ano-anong sasabihin mo, mga rocket ship ka pa. 20 pesos lang. Hindi mo magawa ng parang rocket ship pa. 20 pesos ang kilo ng bigas. Kailangan pang ang gobyerno ang gumastos. Hindi yung sa merkado. Kaya mura kasi marami tayong sufficiente ang ating bigas. Hindi mo nga magawa ng paraan yan eh. Napakasimpleng bagay. Pang rocket ship. Kaya hindi ko iniindihan, puro kalokohan yan. Dalawa yan ha. Alam mo yan si Escudero, talagang, kumbaga, gusto ko sabihin pulpul eh. Hindi natututo eh. Tinamaan ang magaling tong taong ito. Hindi ko maintindihan to. Marunong naman. UP graduate naman. Hindi ko maintindihan. Sa umpisa pa lang, dapat ay pinigil yan. Bakit kanyo? Number one, kung ikaw yung presiding officer, dahil meron ng mga dating pangyayari na nilalabag nila yung rules na sa pamamagitan ng testigo magpapayag, dapat yun, nung tumayo kasi, di ba, yung si Lorna Capu, yung isang abogada, isa pa yun, na hindi naman pala mag-present nung testigo, nag-opening statement na kagad, nag-publisidad na, nagkampanya na, laban kay Inday Sara. Ilang beses na nangyari yan. Eto na naman, dapat kasi, yung presiding officer, makinig ka, matuto ka, mas matanda ako sa'yo, makinig ka. Dapat yon nag-uumpisa pa lang, tumayo pa lang si Dilimaro, sasabihin mo na, teka muna, are you going to present a witness or not? Kasi kung you're not going to present, wala kang karapatan magsalita dyan, magmamanifest. Yung pala talaga namang hindi. Itong mga abogado dyan sa prosecution, palibasa, wala silang mga testigong matino, walang mahalagang testigo, kaya ang ginagawa nila, sila mismo nangangampanya, pinalalabas nila, kunyari,
eto, may pattern of ganyan, ganito. Madaling sabi, at ang may kasalanan talaga dyan, itong si Escudero. He's unfit to be a presiding officer by the way he has conducted it. Talagang magulo siya, hindi siya marunong. Nasabihan pang abogado, buti pa si Gatchalian na lang ilagay niyo eh. Mas nakakaintindi pa siguro ito eh. Paulit-ulit na lang yan, palagi na lang ganyan ang nangyayari. Papabayaan niya magsalita. Ino-object ka na nga. Dapat nga, hindi pa lang object ka. Eh, kung ako yun, wala na. Hindi ka pa pwede magsalita rito. Kung hindi ka magpe-present, mag-present ka ng testigo mo, sabihin mo lang yung purpose, tapos i-present mo na. Hindi yan ang ginagawa niya. Pinapabayaan niya. Either napakahina niya or bias na bias siya, hinahayaan niya makakampanya ang mga taga-usig labang kay Inday Sara. Dalawa lang yan. Ito naman mga prosecution, ang hihilig magpapapel. Kahit na hindi naman sila maghahawak ng mga direct examination, abay talagang nagpipresenta. Palibasa, kakampi nila yung presiding officer, kan bira ng bira. Kaya useless talaga itong impeach na ito. Palibasa kasi mulat sa pool, wala namang kausa, walang basihan, walang batayan. Kaya yan ang nangyayari. Unang-una, yung dalawang testigong inilatag doon, hindi dapat yun tinawag. Useless din yun. Worthless din yun. Bakit kanyo? Hindi naman ang pinag-uusapan kung nasa tama yung pag-release ng pera. Kaya nga nakita mo, no cross-examination na nga yung depensa. Ibig sabihin, walang saysay yan. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung bang pera, confidential funds, ginastos mo ng tama, ng naaayon sa batas. Hindi yung pagkuha kasi yung pera, merong pera. May budget talaga dyan. Talagang i-withdraw yan para gamitin. Hindi naman pinag-uusapan yung withdrawal eh. Walang nagke-question doon eh. So anong saysay nito? Kaya alam nyo kahapon, yamot na yamot akong makinig. Itong mga senador, mawalang galang na sa inyo. Hindi ko maintindihan. Binigyan na nga kayo ng signal ng no cross-exam. Ibig sabihin, wala yon. Hindi sila interesado na ron kasi hindi naman ngayon ang issue. Kaya alam mo ang ginawa ko kahapon matapos yung impeachment? Yes, attorney. Actually, yung second break, hindi na ako bumalik eh. Andun na ako, kumain na lang kami. Dahil wala nga katuturan yung mga tanong ng mga senador. Kaya ang ginawa ko, nang matapos ang impeachment, inakyat ko yung mga senador sa fifth floor. Bawat isa na hindi nagtanong, sabi ko, congratulations for not asking question earlier. Kasi wala, exactly, sabi ko, mawalang galang na doon sa mga kasama nyo. Hindi ko maintindihan, ba't tanong sila ng tanong? Wala nang ang cross. Hindi naman pinag-uusapan kung tama ba, sinabi na nga ng testigo yung walang irregularidad sa pagkuha. Kung ano-anong tinatanong nila, para Mexican siguro ka ba na ito? May pay nga eh. Pay, doon mo ibibigay. Yung pangalan, may ID, merong prior notice na mag-withdraw kami dyan, magpa-encash kami dyan. Hindi ko maintindihan. Parang ang dating tuloy parang gusto nila siguro makita sa telebisyon na kayo nagpa-participate. Kaya pinagkapurihan ko yan, sila Robin Padilla, hindi nagtanong, si Mark Villar, si Camille Villar, si Bongo, hindi rin nagtanong, si Lito Lapid, hindi rin nagtanong, sino pa, hindi ko na maalala. Basta marami nagtatanong sa kanila, basta yung maalala kong hindi nagtanong, pinuntahan ko at kinongratulate ko. Itong mga prosecution kasi, nakikita po ninyo, talagang wala silang kausa, walang cause, walang legal basis. Kaya ang mga pinipresenta nila, hindi naman nagpupruba na lumabag sa batas si Inday Sara. Talagang sinisiraan lang na sinisiraan. Ganyan, hanggang matapos ito, ganyan ang mangyayari sa mga yan. Paulit-ulit lang itong presiding officer, sinasadyang pamali-mali o talagang hindi marunong o kinakampihan ang mga taga-usig. Talagang wala. Useless. Pareho ng kanyang popularity and trust rating, -0. 0 na minus pa.
Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, babasahin na po natin itong mga mensahe mula sa ating mga kababayan. May katanungan din ang ilan sa kanila. Pero unahin natin itong kay Josen Perlada Sevilla. Attorney Sal, sana or pwede sana na hindi na lang nagsona si BBM kasi wala namang kwenta. Ang tanging nagawa lamang niya ay ma-impeach si VP Sara at guluhin ang Senado, syempre kasama ang Kongreso. Kaya tingnan mo, yung rocket ship na yan. Can you imagine? Rocket ship pag nasa isip niya, kung yung 20 pesos na bigas, hindi mo magawa ng paraan, tayo pa, gobyerno pa nagbibigay ng ayuda, galing din sa taong bayan. Yung mga ordinary ng mga problema, hindi mo masolusyonan yan, pang gagawa ka ng rocket. Sus Marioso, talaga naman. Ayan, Attorney Sal. Isa pa ring issue yung sa Pax Silica, Attorney Sal. Marami ding mga issue na lumabas kaugnay nga dun sa hindi ko lang sure kung naaprubahan na ba or for next year ay sisimulan na nga yung pagtatayo ng AI hub particular doon sa New Clark City sa Tarlac, Attorney Sal. Ano pong komento ninyo dito, Attorney? Wala, kalokohan lahat sa mga paksili kang yan, kung ano mga sinasama. Alam po ninyo, uulitin ko yung sinabi ko. Ang pinakamahalaga sa SONA sana, he should have addressed the elephant in the room. Ano ba yung elephant in the room na hindi niya diniscuss? Tumahimik siya. Yung akusasyon na ikaw ang utak ng lahat ng korupsyon nangyari dyan sa flood control projects. Tinuturo ka ni Saldico na tumanggap ka ng pera. Hindi ka umimik dyan at tinuturo mo yung pisan mo. Yun ang pinakamatindi mong kasalanan. Tumahimik ka doon. Dapat sinagot mo yon. Wala. Tinabayaan mo lang. Kaya useless. This is a useless presidency. Ayan. Ito pa, Attorney Sal, may mensahe pa mula kay Mel. Panay reklamo ang business sector sa gobyerno pero wala naman silang ginagawang hakbang para lumabas sa kalsada. Ano ang magagawa ng press release o reklamo sa social media? Yan. Para kasi Panelo nagsasalita, sa akin galing yan. Opo, avid viewer niyo po. Ito pa, meron pa si Joy Nail Tech OFW. Kahit day off ko, Attorney, noong SONA, hindi ako nanood kasi puro kasinungalingan lahat ng pinagsasabi ni BBM. Wala na talaga akong tiwala sa administrasyong ito. Hindi ko alam kung ano na namang mga kasinungalingan ang pinagsasabi niya. Makikinig na lang or maririnig ko na lang ang mga reaksyon ng video sa YouTube. Ayan. Kaya sumama ka sa mga protest rallies na mapayapa. Ayan. Meron pang komento si Deteb Attorney Sal from YouTube din. Kaya lesson learned ito mula kay Vice President Sara tungkol sa napag-usapan nila ni BBM nung pumayag siya maging katandem niya. Binigo siya dahil walang word of honor ang Pangulo. Nanalo lang naman siya dahil naging kabisen niya si VP Sara. Pero ang totoo, hindi talaga siya ang unang pinili ng mga tao ayon sa kasaysayan. Gayunpaman, pinagbigyan pa rin siya ng mamamayang Pilipino ng pangalawang pagkakataon para makabalik ang mga Marcos sa Malacanang. Ngunit, ang ginagawa ng administrasyon ay hindi makatarungan at labag sa batas laban sa mga Duterte. Bilang may hawak ng kapangyarihang ehekutibo, maaari sana niyang pinigilan yung umano'y labag sa batas ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at kung si BBM ang nasa likod ng mga pangyayaring ito at ang mga kasong isinampa laban sa kanyang mga anak, hindi ito kapanipaniwala at hindi makatarungan kaya manatiling mapagmatyag. Pray at all times. Yan. Talagang wala. Talagang parang hopeless na tayo rito. Yan. Ay, nako. May Teka, 2 napupukot ko taon pa pa, lang. Attorney Sal. My Eto, goodness. at may mensahe naman si Teresa Remitar, Attorney Sal. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Sal. Araw-araw po akong taga-subaybay ninyo. God bless always po. Ingat po kayo palagi. Yan. Kayo rin. And well, speaking po na yung recent nyo po na post sa social media, Attorney Sal, naku na, lumabas po yung pangalan nyo doon sa mga Alin yun? oo, yung sa mga tatakbo na senador para sa 2028, Attorney Sal. What about it? Ano ba yung nakalagay Ano doon? po inyo
Maraming nagtatanong, Attorney Sal, kung ipo-push niyo pa ba talaga yung planong 'yon? Actually, hindi ako nag-post nun. Ang nag-post nun ay yung anak ko eh. May nagkwento na lang sa akin na nasa top 15 ako. Marami nga nagsabi na tumakbo. Mm. Talagang mapipwes tayo tumakbo pag ganitong uri ang makikita natin dyan sa gobyerno. So, hindi, tatakbo tayo pero hindi ko alam kung anong posisyon. Ayan. Pwede yung senador, pwede yung mas mataas sa senador, Ayan. o mas mababa sa senador. Hindi, titignan natin. Ibig ko muna makita yung mga survey na yan. Ayan. Fake news naman yun. Nagpapapaniwala ngayon. Yung ICC, buhay pa rin yan. Nagsisimula pa lang na mag-withdraw o umalis ang miyembro. Pero matagal pa yan. Meanwhile, talagang matagal ang proseso niya sa ICC. Kung titignan mo yung record ko, mahabot ng 10 taon ng isang kaso. Natural lamang na ang bigay ng kanyang damdamin ni si Bibi Inday Sala na kung maaari lang ay bilisan. Dahil kung sa totoo lang, talagang may kaso, may ebidensya, hindi na kailangang patagalin pa ang paglilitis. Ang katunayan, kasi wala nga ebidensya, makakala pa, papabricate pa, kaya pinatatagal na pinatatagal. Yan ho ang katotohanan din. Kaya po natin sinasabi sa ating programa na yung kutsabahan ng ICC at saka Presidente Marcos Jr. Kasi gaya ng sinasabi natin, doon pa, matagal nang sinasabi natin. Kasama yan sa plano. Kung kailangan sirain mo si Inday Sala, uunahin mo yung kanyang baba. At yun nga ang ginawa nila. Pagkatapos ng ama na arresto ng illegal at pinatapon sa dahig. Sunod naman kay OJC, dinimanda yung mga broadcaster at vloggers na sumusuporta kay Presidente Duterte. At pagkatapos, sinunod na nga si Inday Sala. In-impeach nila. At ngayon, nililitis na. Yung pong lahat na yan, gaya na sinasabi natin, paulit-ulit sa programa, palagay ko tayo na una niya, ever since sinasabi na natin po. Na yung Presidente Marcos Jr. na yan, kailangan gawin niya at ang mga kalyado sapagkat kailangan manatili sila sa kapangyarihan. And the only way to do that is gibain mo ang mga Duterte sapagkat sila ang magiging at nagiging sagabal sa kanilang layunin at ambisyon na ipagpatuloy ang kanilang pananatili sa kapangyarihan. Yan pong lahat yan ay planado na. Kaya hindi katakataka na hanggang ngayon, si Presidente Duterte naroon, hindi mo yan i-release. Ang pag-asa na lang natin, yung Korte Suprema, desisyon na yung ating habeas corpus. At magduha ng gobyerno ito na gumawa ng kaparaan na ibalik. Kahit nagawa naman yan ni Presidente Trump, pinutusin siya ng Korte Suprema, na ibalik ang isang bilanggo na lumabag sa batas nila sa Amerika. Pero itinapon niya nang walang due process na tinatawag. Kaya sabi ng Korte Suprema ng Estados Unidos, ibalik mo yan sapagkat kailangan sumunod sa batas, kaparaanan ng batas na itinakda ng ating konstitusyon. Ganon din po ang gagawin ng Korte Suprema kung bigyan ng grant yung aming hinihiling sa habeas corpus ng anak ng si Attorney Paul William of the daughter Veronica Duterte na ideklara na ng illegal ang lahat ng ginawa nila at utusan ng gobyerno na gumawa ng kaparaanan na ibalik. At pangalawa, kung hindi magagawa ng Korte Suprema sa madaling panahon, kung inaabot na tayo ng siyam-siyam, ang pag-asa na lang natin, maging Presidente si Inday Sala at bilang Presidente, makakagawa siya ng kaparaanan, makabalik ng kanyang panahon. Hindi na katakataka pumayag ang Presidente Marcos Jr. Kalaban niya Siyempre, lahat ng gagawin niya, hindi pa kay Inday Sala. Pero gaya ng sinasabi natin sa ating programa,
Mali ang ginawa ng presiding officer. Dahil hindi tayo nakakasiguro kung yun ang desisyon ng buong impeachment court. Na malamang sinabi na grinant yung pagkuha ng subpoena. Sapagkat maliwanag naman ang standing batas tungkol dyan sa mga pagdating sa mga issue ng bangko. Maliwanag ang batas dyan na merong secrecy, confidential. Magagamit mo lang ang mga tax record at mga bank records na yan kung meron kang ebidensya, maliban pa dun sa nakalagay sa tax at bank records na merong hindi maipaliwanag o mga nakaw na yaman. Kailangan kasi meron kang ebidensya outside of the documents. Gaya ng pinaliwanag natin, kung ngayong taon na ito, meron kang 5 milyon at nung pumasok ka sa gobyerno 5 years ago, meron ka lang 500,000, 500,000 lang. Tapos sa 5 taon, biglang meron ka ng 5 milyon. Hindi ibig sabihin na ninakaw mo na yun. Pero kung meron kang ebidensya na merong pera siya sa iba na hindi niya diniklara sa salary, meron siyang mga ari-arian na hindi niya diniklara doon, yun ang pwede mong hingiin sa hukuman na ilabas yung mga record para matuntun mo yung tinatawag na nakaw na yaman. Yun ang ebidensya. Pero kung kukunin mo lang yung records, wala ang magiging batayan mo lang dahil tumaas ang income mo. Pero alam mo, kahit yun, may problema ka doon dahil sinasabi nila tumaas ang income. Pero ang period within which na tumaas, 20 years. Yes. Pero 20 years, ibig sabihin, kung 20 years, may bupete itong mag-asawa. Siyempre, kumikita yan. At kung yung pangpera nila, nilagay nila sa bangko na nagkaroon ng tubo, nilagay sa negosyo, siyempre, kakaroon ng increase ng income. Kaya hindi mo nangangahulugan na dahil tumaas ang income mo, after 20 years, meron ng nakaw. Kaya kalokohan yan talagang kasama mo yun sa lahat ng plano. Talagang gigipay nila si Inday Sara. Wala, hindi ko iniintindihan. Yan yung mga palamuti lang yan ang mahalaga. Kaya nang sinabi ko sa inyo, nagsalita siya sa solo. Yung mga sinasabi mong achievements, program, dapat nung simula ka pala. Nung pinag-uusapan, the elephant in the room. Isang akusasyon sa iyo, Mr. President, na ikaw ang nasa utak ng flood control project corruption. As accused by, no less, ng iyang kaibigan, kakampi ninyo, hatchetman nyo sa Kongreso na si Saldico. Hindi mo sinagot ang akusasyon na yan. Nagmaang-maangan ka dyan. Wala. As in wala. Wala kang sinabi. Pinalalabas mo, ikaw nag-expose. Hindi nga, ikaw nga ang tinutuhog Kayong dalawa ni Martin. Kaya dapat yun ang ipakaliwanag mo sa ating sambayanan kung bakit hindi ito. Yan ang pinakamalaga sa mga. Yan ang issue, yung corruption. Hindi po pwede ang mga paligoy-ligoy. O ano-anong sasabihin mo, mga rocket ship ka pa. 20 pesos lang. Hindi mo magawa ng parang. Rocket ship pa. 20 pesos ang kilo ng bigas. Kailangan pang ang gobyerno ang gumastos. Hindi yung sa merkado. Kaya mura kasi marami tayong sufficiente ang ating bigas. Hindi mo nga magawa ng paraan yan Napakasimpleng bagay. Pang rocket ship. Kaya hindi ko iniindihan, puro kalokohan yan. Nanguna, ang dapat na sisiyo mo dyan ng gobyerno. Dahil kung ipatutupad lang nila yung kanilang tungkulin, bibigyan nila ng proteksyon ang kanilang pinaglilingkuran ng sambayan ng Pilipino. Wala yung mga system laws na yan. They will prosecute. Kalokohan lahat yan Hindi dapat nangyayari yan. Dapat nung unang taon ka pa lang sa Panguluan, gumawa ka na ng parang. Matagal na problema yun. Yan.
At yun nga, parang ang nangyayari ngayon, Attorney Sal, parang yung mga consumer yung sumasalo sa mga nangyayaring ganyang system loss. At hindi namamalayan, mga bill natin sa kuryente biglang tumataas. Kaya yan. At ngayon, Attorney Sal, babasahin na po natin itong mga mensahe mula sa ating mga kababayan at may ilang tanong po dito. Komento muna mula kay Ramona Macabugaw. I always wait for Sir Sal Panelo's review of each day of the impeachment trial. He's smart and he's cool. Thank you for always featuring him. Thank you. Yan. Meron na mga komento dito si Rebecca, Attorney Sal, sa regarding pa rin to sa impeachment. Walang cross-examination ng defense team kasi matalino talaga si Attorney Poa. Thumbs up. Walang cross-examination kasi talagang walang dapat cross-examination. Di ba? Napulaan natin yung mga senador na nagtanong. Kasi yung payag ng testigo sa direct, hindi naman mahalaga, useless ngayon. Kasi hindi naman yan ang pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan kung legal o dumaan sa tamang proseso ang pag-release o pag-encash. Walang nagki-question doon. Ang pinag-uusapan, yung akusasyon na irregular, yung paggastos mo ng perang ibinigay sa iyo ng pamahalaan. Yun ang issue. Kaya walang cross talaga. Ayan. Maraming salamat, Attorney Sal. Meron na mga komento rin si Norma Torrefranca. Good morning, Attorney Sal and Sir Carlo. As always, sa replay na lang ako nanonood ng programa ninyo. About sa impeachment trial proceedings, I like how Senator Robin Padilla asks questions, direct to the point. May kasabihan, sometimes the smartest person in the room is the one who talks the least. Real intelligence isn't always loud. Watching here from Dubai. Hindi lang yun. Hindi lang dahil hindi siya masyadong mainit. Ang mahalaga, gumagamit siya ng lingwahe na naiintindihan siya ng ordinaryong tao. Hindi yung mga pa-English. Wala yun. Kaya maraming naniniwala kay Senator Robin kasi malinaw na magsalita sa wikang Pilipino pa. O, diba? Tama. Eto, Attorney Sal, may nagtatanong dito sa comment section natin kung ano daw ang reaction nyo sa, kasi nga recently lang ito nga nag-viral nga itong video na ginawa itong isang senador, pero ewan ko kung kilala mo. May bagong meaning, Attorney Sal. Sabi ni, actually hindi si VP Sara nagsabi nito, yung isang senador na si Senator Amy Marcos. Ang bagong meaning daw ng ICC ay Impacta Claire Castro. Ano pong reaction niyo doon, Attorney? Yung mga ganyan, mga personal na bagay, hindi ako hanga sa mga paninira ng personal. Dapat palagi tayong high level. Yung programa natin, hindi papatulan. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. At sa ating mga nanonood ngayon, babatiin lang po natin sila, Attorney Sal. Mula kay Leia Paclibar, good morning, Attorney Sal. Nancy Salinas, si Rosalinda Tandok, at si Kevine watching naman from Norway at ato. At si Remiter Teresa from Malaysia, si Mel, si Nepdrox watching from Oregon, USA, si Roxanne Costo from Queensland, Australia, si Mario Guevara. Basahin ko na lang yung komento ni Attorney Sal. Sa ginawa niyong 2028, tapos kayong lahat, papakalkal lahat ni Inday, lahat empleyado ng gobyerno. Ayan po sila, Attorney Sal, mga nagpapabati mula sa abroad. Kumusta kayong lahat dyan? Sana nasa mabuti kayong kalusugan at kalagayan. Binabati natin lahat. O siya nga pala, lilipat tayo mamaya dyan sa Cagayan de Oro at pupunta tayo sa Bukidnon. Marami tayong speaking engagements doon. Kita-kita ho tayo dyan.